Today, the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs will continue to conduct this motu proprio investigation in aid of legislation on the alleged PDEA leaks. Kung totoo na confidential documents ang mga nailabas, mayroon kayang confidential documents involving our national security. On April 29, 2024, this committee received an email from the anti-drugs advocate laban ng pamilyang Pilipino with the subject matter position paper of Jonathan Morales. Alaman bakit walang signature doon sa pangalan mo? Hindi po ako marunong maglagay ng signature doon sa email, Your Honor. Kaya po pinadala ko po dito ng yung hard copy. Frequently used illegal drugs is inside the Unit 4-C Rizal Tower Building, Rockwell, Makati City. However, in your position paper, paragraph number 11, you mentioned that the subject of your halted operation was Unit 46-C Rizal Tower Building, Rockwell, Barangay Poblacion, Makati City. May we know if both addresses were supposed to be the subject of your investigation? Nagkaroon lang po ng typographical error doon sa... Hindi ko lang po matandaan doon sa pre-ops o doon sa authority to operate, Your Honor. Ayaw natin bumalik ang illegal na droga. Pag bumalik ang illegal na droga, maniwala kayo sa hindi, babalik na naman po ang kriminalidad. The request is for a process, a legal process, or that the information will be used in such a hearing as this, or in order for you to fulfill your mandate, then you should have been given access to that requested information. As long as you were able to explain or to give due notice that the requested information will be used for a legal process or a lawful process. That's according to the National Privacy Commission. You are the main implementer of the Data Privacy Act. Am I correct? Yes, sir. Why was the planned operation halted? Ano ba ang mga dahilan na sinabi ni ASIC Gadapan? Nagkaroon ba ng proper documentation sa order na ito? Immediately, ang sabi niya, CES daw po yung nagpa-hold, nung operation na yun. Yun po yung sabi lang niya sa akin. Sinong ES? Si Executive Secretary Ochoa po. Yun po yung... Naniwala ka? DDGO po namin siya. That's pure hearsay. Yun po yung sabi niya. Naniwala ka ba? Yun po yung sabi niya sa akin, Your Honor. That's right. That will not stand in court. That's pure hearsay. Basta sinabi niya, tigilan niyo yan. Sabi niya ganun, mapapahamak tayo dyan. Hindi, Sino nagsabi? Si ASIC Gadapan po. Namatay na. Hindi ko po alam. Dito ko lang po kay Senator Bato nalaman po. Hindi ginagamit po yata yung patay. No, Your Honor. No, Your Honor. Saan po yung informasyon? Where Po? did your superior get the information? Na namatay po. Involve na sinasabi ni ES na tigilan na yan. Kay ASIC Gadapan nga po. At hindi lang po yun. Ako po ay naimbitahan sa Malacanang. Nino? Ng Law Enforcement Security Integration Office. Ito po, When was this? after 1 year o matapos yung humigit kumulang 1 taon. Ito po ay, kung di ako nagkakamali, July 2013. Ako po ay pinatawag sa Malacanang. Nagtataka po ako, nagpatawag sa'yo? si Attorney Serapio, Police Director Pelizardo Serapio Jr. ng Law Enforcement Security Integration Office ng Malacanang sa Mabini Hall po. Pinadala sa akin yung mga dokumento at iba pang holdings. Ngayon po, nung pinatawag ako po doon, nag-report po ako doon. Dala-dala ko yung ilang dokumento at yung PowerPoint presentation. Nag-present po ako doon ng humigit kumulang sa 4 na oras. Kung saan, binirip ko sila doon sa mga ongoing projects na ginagawa namin. Pati yung mga hindi natuloy o pinigil na mga operasyon ng PDEA. Nagtataka ako, bakit ako ang pinatawag?
ordinaryong ahente lamang po ako ng PIDEA. Bakit hindi yung director ko o yung director general ng PIDEA? Doon Why? po ako Why? nagtataka doon. Why? Dahil po, noong panahon na yon, nung nagkaroon po ng, yung sobra na yung ginagawa ng PIDEA, pipigil sa amin na hindi pagtatrabaho. Inilabas ko po ito sa public. Nilabas ko po sa media yan, kung di ako nagkakamali, 2013 po yan. Nandyan naman po sa YouTube yan. Ano yung nilabas mo? Yung pong incompetence ng PIDEA, bakit ito wala nang nahuhuling malalaki? Samantala, yung mga hinuhuli namin, ito po yung mga based doon sa mga case operational plan na talagang ginastusan ng gobyerno. Bakit parang namimili noon sa mga trabaho? Bakit sinusuppress yung aming mga, yung mga tungkulin namin? Biruin nyo, nilagay kami ro sa likod ng PIDEA doon sa squatters area na ang hinuhuli namin malalaking drug trafficker. Ang pinahuhuli na lamang sa amin, piso-piso. Ano ang sabi sa akin sa Malacanang? Wala naman yung mga hinuli nyo Puro mga gawa-gawa nyo lang yan Matitinong mga inchik yung mga hinuli nyo Pero, pinakita ko sa kanila sa briefing, dala-dala ko yung record ng Anti-Money Laundering Council ang nakapirma. Central Bank Governor, Security Exchange Commission, at saka yung Insurance Commission. Tatlo yung nakapirma na yan, na doon sa AMLAC document. At ito, sa 200 billion po na financial investigation na kinandak namin sa tulong na AMLAC, 200 billion po, 200 billion pesos po yung accumulated na pondo na naiipon ng drug lord. Ang inabot na lamang po ng AMLAC doon sa Asset Preservation Order is 130.4 million na lamang po. Bakit hindi natutuloy yung mga operation? Bakit sinusuppress nila yung aming pagtatrabaho? Yun po ang issue ko doon Ang ano ko sa kanila, bakit ganito? Samantalang yung mga sinundan nung Director General na inilagay nila Secretary Ochoa, hindi naman po ganun. Hindi naman po ganun na biruin ninyo. Ang mga tinatrabaho namin based sa case operational plan, biglang ilalagay kami doon sa barangay Pinyahan at paghuhulihin lang kami ng piso-piso. Pag nahulin mo yung pusher, wala kang karapatan na i-follow up ito. Kayo, Your Honor, galing kayo sa law enforcement. Pag nakahuli ka, pataas hubad, di ba? Pataas hubad, di ba yung trabaho natin? Eto, pag nahuli mo, tuldo ka na dyan. Wala ka ng karapatang i-follow up yan. Ito po yung letter mismo ng Malacanang sa akin. Sabi mo pa, pinagalitan ka doon sa meeting na yun. Yes, Your Honor. Hindi totoong mga drug lord ang nahuli nyo. Yes, Your Honor. Yun po, minaliit po talaga. Ba't hindi ka pinagalitan dahil dito sa operations? Lahat po Itong particular case. Lahat po yan, kasama po yan sa mga nabanggit ko po, Your Honor. Kaya Kasama kasama yun. Yun nga po ang pinagtataka ko. Noon, wala po akong na meron po may pressure sa akin Hanggang sa nitong huli, na-realize ko na kung sino yung nasa likod. Kung bakit ako tingnan nyo, Your Honor, wala na ako sa PIDEA. Kinasuhan pa ako. Talagang, meron talagang dumidiin sa akin, Your Honor. Ito lang, November 30, March, sinarban ako ng 2 warrant. Hindi ko nga alam na may kaso ako Naandyan yung complainant, Your Honor, nandito sa harap ninyo, si Atty. Del Valle. Pinailan ako ng violation ng Section 91 and 92. Kahit wala siyang personal knowledge doon sa commission of offense, tumayo sa complainant. Bakit? Anong sabi niya sa akin? Sorry, napag-utusan lang ako ni Gerald Cacdac. Sino ba si Gerald Cacdac? Ito ay tao. Siya ang nilagay ni Secretary Ochoa doon sa PIDEA after ni Gerald Gutierrez. Nga noon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino ito man nasa likod na ito. Kung sino pumipin down sa akin. So kinumpirma mo ba na talagang galing kay former AS Ochoa ang order na ipatigil ang operasyon? Yes, Your Honor. Kasi yun po ang sabi sa akin ni Asek Gatapan. Wala naman po akong ibang paniniwala kundi siya mismo na Deputy Director General for Operations ng PIDEA noong mga panahon na yon.
Kasi siya po yung assistant secretary. Kung hindi pa po ako maniniwala sa kanya, kanino pa po ako maniniwala? 29:30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, at after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila, pero sa kabila noon, wala na silang, sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. You were admitted in the PNP when? 1993, Your Honor. Exact date? Hindi ko na... Di mo alam? 1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service? Sa PIDEA po. PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? Hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, Ilan taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang yan, Your Honor, na restored yan, Your Honor. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted in the PNP. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Na-restore. Isang taon lang? Hindi po ako, hindi po ako familiar doon sa date. Kung tatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento, Your Honor. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi, kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo, no? Kung hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Kalokohan yan. Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleadings, Your Honor, mabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari na matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po, kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposibleng hindi mo alam kung... Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Sandali lang. Alam Yes. mo na na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, The following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after, 1994 din. Your Honor, Service. Your Honor, yan pong ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga po yan, may mga dokumento na nandiyan, Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismiss or drop, Your Honor? Graft. Drop, Your Honor. Hindi ko na... Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nagkasakit po ako noon yan, Your Honor Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. So, yung dismissal o dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 30, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga,
sa PNP rin, Your Honor, ang problema hindi po sa akin. Dahil nagkaroon ako ng communication sa PNP noon dahil dyan sa ano na yan, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya na-reconsider yung aking pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor, parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, sa pleb. Kung di ako nagkakamali. O ngayon, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, nire-recall ko yan eh. Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o ano bang mga hindi ko po talaga, tatapatin ko kayo, hindi ko talaga siya pero nire-recall ko siya para at least mai-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung... Hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni Gerald Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung nawalan ako ng nawalan ako ng ng karapatan ma-avail yung due process kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po ako natanggap. Kaya nga, kung ako man, ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung sinasabing order ng PNP na dismissal order, hindi po, wala po akong dyan, walang due process na akong nabinigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si Gerald Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi ko, inaano ko rin kay Gerald Lasso, ang ibig bang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si Gerald Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines. Kasi tinanggap po ako ni Gerald Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare ng kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si Gerald Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Kaya sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa Opo, PNP. dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer. Wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin.
I'm sure meron kang malakas na backer para pumasok kasi dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment you process. never Your Honor. disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila, kaya nga po ako inappointed. Dahil kung hindi ako na-comply, hindi po nila ako tatanggapin. Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, iba-violate nila yung procedure. Hindi po pwede.